Okay. Ayong adlaw kanatong tanan. Mga higala ko, mga igsuonan nako sa buhat. Mahingon usab ang atong mga kaigsuonan nga kauban natong mga Kristiyanon. Welcome kamo nini nga atong bagong YouTube channel. Dire sa ubos sa gitawag nato ni nga Jesus Dual Nature Vlog. Bueno, apamangyud ta dayon ka live ani. Pero sa YouTube, bago pa man eh. Sige lang. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes Santo. Okay. O Marso 29. Sa kadalanan murag mingaw kaya ang mga tao karon naa sa simbahan. So mga higala mag-isgot kita karon. Una diay sa natanan. Ipailala ko nga kung kagaligon. Ako si Brad Lando Ligaspi. Usa ka Jesus Dual Nature Vlogger. Diya sa na ako'y vlog. Titulan Jesus Dual Nature Theology. Huwag ako niya bago na po din Huwag ako usa ka Bible komentarista. O sa akong pagka-Bible komentarista, yukuan ko kanang wala ko'y grupo na gisaligan o diin nakukuha ang akong ipapahayag ng mga doktrina na akong ipaambit ka ninyo. Kini kasagaran nini nga ako lamang kagalingon ani. Walay church na nagpalayo nini o ako usa ka universalist. Okay. Universalist na nagtuo nga ang tanang tao maluwas. Okay, gawas lamang ang yawa kang Satanas. Kay tagano sa muna kong sample kung ano gitawag kini nga Jesus Dual Nature nga vlog tungod kay si Jesus Kristo duha ang iyang nature, duha ang iyang kinaiyahan sa iyang pagkatao. Kaya ang labing tinuod ang Diyos dili gyud na siya tao. Okay? Kaya ang Diyos nga dili tao Trinitarian ako nga nagtuo nga ang Diyos tulo ka persona, di gani nato na matawag ka persona, may pagka figurative lang na kay tungod ang Diyos dili person yun, dili gyud tao. Kay kana ang Diyos nga gitawag na nga Triune God nga nagkumpos og Father, Son, and Holy Spirit, dili na siya bulag nga usa nga Ginoo. Sa mga dili bulag, distinct, lahi ang gitawag apahan, ug ang Espiritu Santo, apan dili siya bulag nga Diyos. Mao ka na nga si Kristo lamang ang nagpakatao, nahimong tinuod nga tao nga personal. O tungod sa iyang pagka-personal, ang iyang gitawag siya nga anak sa tao. O son of man. Gitawag siya nga son of man. Ganong sanod man siya. Kay ang God nga Spirit, nahimo siyang kalag. Okay? Nahimo siyang soul. O ang kalag, so, kanang tawag nga sa ang kalag o ang sulay na. Ang Spirit, wala, dili ko na siya pamatay. Eternal life, yun na siya. Ang Diyos yun na siya, ang eternal life. Mauna siya, nahimo siyang soul, nahimo siyang pariha kayo na ito, kalag. Kay aron luwason ang tanan, mga anak sa tao. Okay? Mga anak sa tao. Ni siya, kay nagpagkatao, aron siya, mahimong anak sa Diyos, o anak nga sa tao, kay aron niya pagkamatyan ang tanang tao tungod sa pagpakasalan ni Adan ug Eva. Okay? Tungod pagkasalan ni Adan ug Eva, gipadala na tungod kay si Adan ug Eva nahulog ngadto sa kamatayon, spiritual death. Miani si Kristo kay aron ng tanang tao igsuon ko maluwas niya. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Ang tanang tao igsuon ko iyang ipangamatyan o ang tanang tao maluwas. Okay? Ang buti pa sa book, mabanang tanang tao. Walay kondisyon igsuon ko ang iyang kamatayon. Buti pa sa book, ang kaluwasan nga bahin sa kamatayon wala kanay kondisyon. Ang naalay kondisyon ang pagkaanak sa Diyos. Kay dili ang tanan anak sa tao, mga anak sa Diyos. Okay? Aron ka mamahimong
anak sa Dios, kinahanglan nga mutuo ka nga si Kristo namatay o si Kristo nabanhaw. Okay? Pagkabanaw ni Yesu Kristo, ang mutuo lamang kay Yesu Kristo ang yatagan sa Espiritu Santo nga aron mahimo siya anak sa Dios. Okay? Kamong mga magtutong mga Christian, ko, dili ta mo ingon nga kanira nga grupo, kanang grupo kay universalista ko, basta mutuo ka sa Ebanghelyo nga namatay si Kristo o ginubong og nabanhaw, kana igsuon ko, ana ka sa maayong doktrina. Dili kayo na, ang ano na dili magkahiusa ang mga Christian, kay tungod kay nahimo naman kini nga nahimo naman nga organisasyon. Igsuon ko. Kay kung wala mahimong organisasyon unta, ang mga church kay naglain-lain na, dili unta kita magkabayan-bayan. Kaysa yun naman, ang Ebanghelyo, muwali kita nga to sa tanang katawan, matuon na to nga si Kristo gayon nabanhaw. Kay timani kini nga labi na tulo ka reliyon ng mga dagko nga mutuo kang Kristo nga na tao ini kalibutan na. Okay, kung ato ka sa mga Muslim, nagtuo sila mga Muslim nga si Kristo propeta gayon. Apan wala siya mamatay. Okay? Apan ang mga uniyo, magkadugo ni Yesu Kristo. Nagtuo sila nga si Kristo ilang ipatay. Apan wala mabanhaw. Apan kita, igsuon ko nga Christian. Okay? Mituo kita nga namatay gayon si Kristo. Og siya nabanhaw. Ug ang iyang pagkabanhaw, igsuon ko, maoy timaan na kitang tanan ng mga tao mga banhaw puhon. Pero dili ang tanan igsuon ko nga mga anak sa tao ngayang ipakamatyan dili anak sa Dios. Kaya nga naman, kaya kanang anak sa pagka-anak sa Dios na ay kondisyon na. Ang kondisyon na pagsulod sa gingharian kaya aron ka maka-inherit kanang gitawag nga dynastic kingdom of God. Nga mamahimo kang anak sa Diyos, subani Kristo, kay maghari kita kang Kristo, ninhi sa kalibutan, inikabot na niya. O ang atong paghahukman, igsuon ko, ang kalangtanan tao, nga dili magtotoo, o mga magtotoo sa, nga bibiyak ang Kristo, kanang gitawag nga apostasy sa English, o kana sila dili kay paglabay, nga to sa literal na kalay, kung dili, paghaharian nato silang tanan. Amen? So mag-iskot kita, igsuon ko kini introduction ba man ako ani. Mag-iskot kita kini nga to ang bago nga vlog kuani political o religious vlog. Timani kay mag-iskot kita og mga butang sa panghitabo niining kalibutana. Labi na niining ato ang political. Mo iskot gyapon ta. Pananglitan karon sige iskutan nato karon nga kini tapi ko na ito bahin sa mga traidor. Gitawag, igsuon ko na makakamugtanan na tanaw sa mga sa mga tipaminaw sa mga balita sa TV ba o gato mo sa social media sa mga vlogger dito sa mga tanaw ninyo, mga lumog ninyo nga nining bago pala ang gitawag na Judas. Gitawag Judas. Kining grupo nilang Duterte o kaning kang Tibuloy grupo. Sa ito pa mga oposisyon nining atong paggagamanan nga ka-presidente Bongbong Marcos ang katong opos mga traidor daw. To ang nakaiguman sila nga traidor nga Judas. Okay, nga Judas ang kini sila nga mga grupo. Tungod kay nga tungod sa pangitabo dili sa atong West Philippines nga gibombahan katong bago pa lang itong niaging mga simana nangalabay nga gibombahan na ng fire hose. Gibombahan ang nag-supply nga dili kayo nga dako nga ato ang
sakayan, di man po na masakayan. Murag ship na nga gamay. Oo. Pero nga magdala og supply ngadto sa Ayungin Sur nga doon na sa Pag-asa. Okay. Di pa na yung nadoon kayo sa Pag-asa na. Pero dito napita nga, dito sa nagkipasanyan nga, gitawag nato Sierra Madre nga ship nato nga panggubatan. Gipasanyan. O dito, ilang hatdan ang mga sundalo nga naa dito. Apan, ang subo lang, nga kanang regular man sila nga mo, kuhan nga itong supply, mga tulog supply, nga mga pagkaon, o usa pa niya, ginaharas nining China. Mao na nga subo kayo, bisan ako, subo ako kayo, nga gingon na ang atong nasod. Buti pa sa Punta Caminos. Pero di ay, naibawan di ay nila, nining bako di ay, nga naay nag-traitor. Nga nung nagimunan ang mga China, kay ilang giangkon nga ilana, kay na daw kasabutan, hilabi na, dining ato ang former President Duterte, nga ang ilang kasabitawag nila ng Gentleman's Agreement. Mabuti pa sabot, status quo daw. O, walay, kana diya, para dili mo gumuton, nato, kay wala man na sila, imbis nga, kanang gitawag nila kang UNCLOS, ato ang mana, sakop na sa ato ang teritoryo na. Kanang ipasadya, apart kinin China, dili gusto na, kay gusto nila nga inugon ang atong lugar, gipadakan. Di para nato, dili na pwede, kay nga no, ato ang magyud na. O kana, nagreklamo gani kita sa United Nations, o kita nakadaog katong panahon ni Presidente Juan Benigno Aquino. O kana kita nakadaog mag-desisyonan nga ato agyud na. Apa ng China dili gyud mo angkon nga ana. O busa si Duterte midapig mo sa China para walay gugon na day sila kasabutan. Okay? Ang ilang kasabutan nga mao na kani magdalan karon. Kaya nga ano naman nga nagsige naman tagdala sa panahon Marcos. O sa panahon naman nining atong presidente nga si Bongbong Marcos. Mao na nga tabo nga nung isog sila. Nga aron gyud harason og maayo. O kulang na lang nga mabanggaan gyud og tudo. O ang atong insulto o ang mga Amerikano daghan ang mga nasod igsuon ko nga midapig na to, usa ka na ang Amerika. Okay. So sa lato na pagkasulti, anak, ang kini silang Duterte, Kibuloy, o ang tanan nga matud pa, gitawag nila ang ahodas tungod ka sa pag-traidor sa ato ang teritoryo. So, igsuon ko, ang pangutana na, nato kita, sa religious nga komentaryo. Kung ang mga traidor ba, igsuon ko, maluwas ba? O ng pangutana. Okay. Maluwas ba yun ang mga taong mga traidor? Parehaning gobyerno niya, tulihaging gobyerno, aning traidor sa ato ang kanang bayan o kani nga to ang Pilipinas o sa ato ang nasod nga Pilipinas. Maluwas ba sila? Pareha gyapon ning pastor nga si Pastor Kibuloy nga klaro naman nga igsuon ko no nga kana dili naman gyud na ingon nga daghan ang muto ana nga dili na gyud siya tinuod nga iya sa Ginoo. Usa ka na siya nga kulto o usa siya nga kay tungod kay gikasuhan siya tungod siya nga abusar. Giabusaran niya ang iyang mga kanang iyang mga membro. Ang gikasuhan siya ilabi na dito sa wanted siya dito sa Amerika ng kasong
kanang pang-rape, oh? Sexual abuse, kanang nagkuhan pagani siya, kanang money, smuggling, cash smuggling. Oh, gikasuhan usab siya ng human rights o trafficking, human rights o gikasuhan siya kanang human trafficking. So kabagdadagan ng mga mangilingig nga mga kaso kaniya o kana dili man ako matawag nga hukman yun nako nga siya yun ang mahukom ako. Kaya mahukom ako nga si Tibuloy na pagkagilty. Pero dili ako mahukom nga dili ka maimpirno ka. Sama ka nga ng giyaw-yaw ng Tibuloy diya nga maimpirno ka mo. Kaya ako ang tag-iya sa inyong mga kalag. Igsuon ko, lapastangan na, murag, o di na angay nga sultihon sa taong pareha nato. Ang makasulti lang nga nagiang ko namang niya nga siya daw ang dalan ang kinabuhi o ang kamatuuran. Giang ko niya nga siya si Kristo. Okay? Kay kung dili ka mutuo kaniya, di ka magpasakop dito sa iyang kulto nga grupo nan di ka magpakuha kay siya tag-iyas dili lamang tibuok kalibutan o universo kung dili mao siya tag-iya sa adto ang mga kalag. To ba mo anak pagka-weird makatawag ani ko na tuming agi gihapon giadtong aging simana gihapon na ay mura gitawag tingali to adikto nga tao nga gidakop sa pulis. Nga nagpaila nga puro pa rin kang Tibuloy nga nga di siya daw ang tagiya sa kalibutan o gingon niya basta kay mamaw kang Tibuloy. Di na lang nato pa ron. Balik na to ang pinaka-importante maluwas ba yun sila. Labi na kining usab ng mga traidor nga sa ato nasod sa Pilipinas. Aron nato na masabtan mga igsuon ko. Ato nato sa Biblia o gi-concentrate nato una kung si Judas ba yun nga mao gi nag-traidor kang Hesus nga mao na hinungdan nga si Hesus gilansang og namatay gilansang dito sa krus og namatay tungod sa atong mga sala. Maluwas ba ka si Judas? Kini usab ang uban nga naglansang kaniya dito sa ilang panahon nga mga Hudiyo og maluwas ba gihapon kini karon nga mga traidor nato nga naa sa panggobyerno maluwas ka si Tibuloy igsuon ko mao na nga itong diskutan karon basaw nato kung si Judas kay kung luwas si Judas ay luwas kitang tanan. Lawas sa katong mga kasi luwas na kita nga mga Kristiyan nga ang alanganin lang kung ikaw dili universalist nga pagtuo nagmoingon ka di ka muuyon kay ikaw ana sa imong gihapon hunahuna nga kinahanglan nga nagdumot ka lang gihapon nga kana sila kay mga traidor kinahanglan gyud na palamuyon gyud sa kalayo tungod sa dakong sala nga ilang gibuhat o kung kang Judas kita mag-ispat sa dakong sala nga iya ang pagluib kang Kristo. Pero ang pangutana na kung wala magluib si Judas maluwas ka kitang tanan igsuon ko buti pa sa butana igsuon ko nga ang Ginoo ang Diyos mangyud ang nagbuot nining tanan. Okay? Okay. Ato na itong Biblia igsuon ko kay bisan di ka mo to dili lamang gani ang sa 12 niya nga tinunan igsuon ko ni Kristo original niya nga tinunan nga mga apostolis gawas lang kang Judas si Pedro sab nag-traidor kang Jesus. To ba mo na walay mga grupo nga moingon nga si Pedro nag-traidor. O di ba ka si Pedro ang tanan niya mga
ang tanan mga niya mga disipulo. O, nag-try na yun. Kang Kristo sa niya itong panahon na. Walay ning laban kaniya. Okay, ato nang basaon ng Biblia, igsuon ko. Dirita sa Marcos, Mateo 26. Sugod ayon kita, igsuon ko diri sa sugod ta dire atong tanawon diri ta sa Biblia nga ako nga cellphone para okay. Ito na itong Biblia. Ito kang Pedro. Basta kay klaro na si Judas nagkuhan. Gitag na ni Jesus ang paglimod ni Pedro. Dito ta, sugod ta sa 26, magsugod ta sa 34 na bersikulo, o 31. Unya mingon si Jesus sa mga tinunan, nining gabi una, kamong tanan, madagan, o mamiya ka nako. Kaya ang kasulatan nagingon, patyon sa Diyos ang magbalantay o magkatibulaag ang mga karnero. Timani na, patyon sa Diyos. Si Kristo igsuon ko, anak sa Diyos na. Kay mao na yung pagtuon ni Kibuloy nga ang amahan, maura gyapon ng anak. Bilig suon ko anak tinuod na. Mao na nga siya nga nahimong kulto. Kaya kaming naging mga Pentecostal gud nga mga pagtuo nga ang amahan usaram Diyos siya gyapon ang amahan o ang amahan nagpakatao nahimo siyang anak o mauna na si Kristo o siya gyapon ang Espiritu Santo apang pagkabanan na niya nimbalik siya sa iyang pagka-Diyos. Okay? Di na siya mutuo nga milingkod sa tuo sa Diyos. Ang iyang pagtuo nga nahimo ng amahan. So, mao na nga niya siya, mingon na nga, nangita na po doon. Lain, anak. Kaya ang bigatin dito, sa lugar na mo naman namahan. So, siya na po ng karoon, ng appointed daw. Appointed son siya. O, nang karoon kong appointed son siya, mauna na niya pagkangkuno ng mga pulong ni Kristo din sa Bible. Sagot mo. O, kining mga lilis, o, kining mga kangkibulo, kaya nagsige man ako, kaya nagsige man sila, share, bahay na ining ilang appointed son, nagsige ako, tambag nila, ngayon tuwa na, so, kabangan ako nila. Bueno, ako sa man ako kay Universalis, dili ko kumayon nga ma-impirno mo, kaya nga akong pagtuo, karong panahon ang atong impirno. Okay? Kana sila karon nagproblema, kaya nga na, bisan karong panahon ng atong former president, ang mga DDS, nagproblema karon. O, para na ako, ana sila karon sa impirno kahintang. Bahay ng giyakang kang Kibuloy. Impirno na kahintang. Igsuon ko. Kaya para na ako, ang impirno, dili na literal na kalayo, nga pang dauban talento. Kaya ang Diyos dili na siya sa lista. Maluloy ang ng Diyos o gugma na siya. Nga nung gisakit pang kita igsuon ko, para mahibalo kita pohon. Nga, kaya kung dili kita, kung wala itugot sa Diyos nga sa paghimo niya kang Adan, kung wala itugot sa Diyos nga magluib si Adan, kita ganong freedom si Abraham nga mutuo, o nga musupak sa iyang sugo dito, bahay na ng duha ka kahoy, gihaylo man siya ni Satanas, nangkaroon kay mito man siya kang sana ng Satanas, o ang kinaya ni Satanas kadautan nangarni sa tao. Sa ato pa kitang tanan igsuon ta nagkasala kay tungod kay ang sala anaa naman kanatong tanan. Bisan wala pa matao igsuon ka,
ang tanang tao nakasala gayon. Tanang tao, walay tao nga bisan usan walang kasala. Busa ang Dios nga walay sala nga nagpakatao, ang iyang kalag, ang kanang dugo, ang kalag na. Igsoon ko, sama sa mga mananap, kalag yapon na sila na kinabuhi. Kaya ang kinabuhi sa kalag adto sa iyang dugo. Pareha na kung iulang dugo nato, kinabuhi na ang dugo na patay na. O namatay kayo da, timani namatay kayo si Kristo. Naon niya kung muingon kining mga oneness na nga wala kay espiritu na dili mamatay ay Ginoo ko. Ang espiritu ana mind na kanang instinct kung sa mga hayop instinct. Kita gyapon mo instinct gyapon ta. Igsoon ko og intellect. O understanding na. Para sa hayop na siya understanding. Pero limitado sila tungkol sa instinct. Kita usab, igsoon ko, mugro kita sa kaybalo. Kaya naatay intellect. Amen? Inguna na so, ang kalag kinabuhi na. Busa ang kalag mamatay. Mao na nga dili na makuwanta karon. Kay may ato naman daw sa langit kay nabanaw si Kristo. Karon ang pagmutana ka ako ninyo nga pareha sa kibuloy nga mapagtuo. Nan kinsa may nagbanaw? Kinsa may nagbanaw kang Kristo? Nagbanaw-banaw wala siya. Dagan din sa kasulatan nga gibanaw siya sa Dios. O gani nga itong gibasa, miingon din igsuon ko, ang kasulatan, kaya ang kasulatan nag-ingon patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karniro. Ang mga karniro dili lang katong mga disipulo ni Kristo nga apostoles pagpatay ni Kristo nga nagkatibulag. Tanawag patyon gipatay sa Dios ang iyang anak na iyang gihalan. Pareha kang kuan kang Abraham nga gihalan si Isaac dito nga patyon. Pero gipugngan yapon sa Dios. Nga dili po mamatay. Pero kini nga nagulak ko man si Isaac sa saad. Kay kung una-una nato si Isaac, gihalan na namatay na unta. Pag-ana. Pero si Kristo nga anak gayon sa Dios yun o siya Dios nga nagpakatao na namatay gayon siya nga klaro o giula ang iyang dugo. Kung mayon ka mo mga igsuon ko na man katulad nga muingon ka mo bradlando nga ang Dios dili makita nga ano man nga nagpakita man ang Dios ito sa Old Testament nakigbugno pagani kang ako ay ang Diyos walay limit ang iyang gahom. Pwede siya magpakita ng tao tao nga mukhaon gani makigbugno. Wala yung posible kaniya. Pwede gani siya may salapati. Katong niya nga pagbautismo kang Kristo nga ang Holy Spirit. Pwede siya mutingo. Pwede gani siya simboluhan gani siya anghel, ang Diyos. Gayon, dagang simbolo ang Diyos. Kaya ang Diyos igsuon ko, walay hitsura, walay naw, walay lawas. O dili persona. Si Kristo lamang nahimong persona. O kana si Kristo nga pagkabanaw niya, mao na gyapon siya nga mubalik kani nato. Nga mahikap siya nato og mukhaon usab siya sama sa iyang pagkabanaw nga anang iyang pagkabanaw karong Domingo pohon kaya gisilipret pa nato sa iyang pagkabanaw. Wala mo to ang mga apostoles nga ningtunghan lang sa ilang dapat ningtungan siya o labi na katong sikuan nga nadlok sila nga nagingon multo ghost. Pero nangitong Kristo ikapa ko ang espiritu walay lawas, walay bukog. So klaro kayo mga igsuon ko nga
Klaro kayo nga igsuon ko nga si Kristo mao ra gihapon ang kaniadto o nga pagani karon tuwa na sa langit siya ug mao ra gihapon ang mubalik. Ayaw nga ngamahan mubalik. Dili si Kristo ang mubalik. Okay, padayon nato. Padayon nato. Og tapos ako mabanaw, apan tapos ako mabanaw, muna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro mingong kang Jesus, dili gayud ako mobiyak kanimo, bisa pagbiyan ka sa tanan, yung mga kauban. Si Jesus mingon kang Pedro, hinumdumi kini, sa dili pagali mo tugaw ang manok, karong gabi, katulo ka, moingon nga wala mo ako ihilib. Si Pedro mitubag, dili ko gayud ikaw ilimon. Bisang pagpatyon ako uban kanimo. Pasti ka. Amo to na nga pubalik si Pedro. O ang tanan tinunan misulti usab sa ingon. Tanaw ha. Mayo na ba? Di man ni ningon ako kaninyo ha. Na dili lang si Pedro ning limon hasta pa ning iyang mga tinunan. Okay. Kini nguyon yun. Okay. Ato na lang i-fast forward para dili ta malangan kay 30 minutos nang natong na kuha nga oras ni nga to pagsibya. Ato na lang ibato kay natong topic karon kung maluwas magyud ang kining mga traidor labi na si Judas o kini si Pedro nga ako giingon nga nag-traidor usab o gani ang mga si Jesus, gidakop na. Di na lang nato say-say ang istorya ani nga gidakop si Jesus o may atubang na dito sa awanan sa korte nila. Gipatubang man siya dito. O siya gi-imbestigar. Ato tadayon igsuon ko sa sundon nato ang si Pedro, katong kang pag Pedro nga dili gyud siya mubulag. Okay. Si Pedro naglingkod sa gawas. Okay. Okay. Abi ni mo pagdakop kang paghalok ni Judas kang Pedro o kang Kristo, gihalukan. Gidakop siya og daghang mga tinunan. Kini si Pedro gud may tigbas diretso sa dalunggan sa mga kauban sa nagdakop kaniya. Apan si gibadlong siya ni Kristo o gipahuli ang kadtong dalunggan na naputol. Nahadlok si Pedro. Midagan ug ang tanan niya mga kauban danagan. Mao na gingon nga dito kasulatan nga patyon sa Dios ang karnero o managan magkatibulaag ang mga karnero. Mao na ning gayon nga wala pagani mamatay si Kristo sa pagdakop pa lang sa pagluig pa lang ni Judas nanagan ang tanan nga mga apostoles. Okay, nanagan. Buti pa sabot, sayop biyay. Bakit biyay ang kang Pedro? Wala diay matuman. Imbes nga, di na kang mumulag ni mo. Karon, dito na, nanagan sila, apan, pag-abot dito, sa pag-imbestigar na, si Pedro naglingkod kuno sa gawas, dito sa kahawanan, sa diya, nga usa sa mga sulugoong babae, sa Pangulong Pari, doon kaniyag mingon, ikaw kauban kausab ni Jesus nga taga Galilea. Apan sa tubangan ilang tanan gilimot si Pedro. Nilimot si Pedro. Ni Pedro nga nagingon, wala masayod sa imong gipanulti. Namaka. Mausap kini nga tong mga traidor karon nga mga nag-traidor sa tuwa sa China
sa atong nasod. Dahil yun na, bulimod pa yun na, tuition yun ang balaod. Oh, tuition ang balaod, tuition, parehaning kibuloy, tuition ang Bible. Kaya nga nung mamakakman, okay? O migula siya sa ganghaan, niya may lain sulugon mo ba nakakita. Kaniya, og mingingon sa tao, ngumingon sa mga tao dito. Kining tawana, kauban ni Jesus, nga taga Nazaret. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro. Ipanumpa ko nga wala ako makailat niya ng tawana. Ipanumpa ko. Jesus kadako tayo ni sala sa Ginoo. Oh, ipanumpa. Iba na yung mga Hudiyo, labi na mga Hudiyo. Dami yun, ayaw mo pag-swear nga sa langit kay kana kuana sa Ginoo na kana puluyanan sa Ginoo dili ka muswer o ayaw usab mag kuan swear sa kanang ilahang puluyanan sa hari sa Jerusalem o ayaw usab kuno basta kanini sala gyud ang kanang pag-swear nila kanang manumpa ka mabitaw na nga kung muwato ka sa husgado, kung mutistigos ka, mupunumpa ka. Pareha gyapon sa pagpatawagan ng mga hearing diha sa Senado, para panumpaw ka gyapon. Oh, kay kung masayop ka diha na makata ka sa pag-iimbestigar nimo kung sana kunti, preso ka. Mausap nang hinungdan nga si Kibuloy, dili mo adto anang hearing. Nga dili pa manunta na kurte. Igula na klaro kung tinuod pag yun kini nga mga gipasakan nimo nga mga dautan kini mga pangrip. Oh, patinuod pag yun ni kini mga testigos ka nagakusap kaniya. Nga anong di man siya mutambo. Mao ka na nga dili sayop ang mga tao sa una-una nga kini guilty ka. Oh, kay kung dili ka guilty wala kay kadlukan nan mo. Muwato ka sa mga hearing. Mao na nga na wanted ka, contempt na. Dahil paano siya nga mapriso siya kumuwato. Kaya may bawo na siya nga makasala. Kaya may pala kung makakong ka. O, muwato ba na? Besa nung sao na diniligin na muwato ba? Kaya nga ano, bakakong din siya. Bakakong, isuon ko. Para yan kang Pedro, na makak. Nananumpa na ganin na siya. Ipanumpa ko. Nga dili. Ngayon, karang pahita. Wala ako kailan niya. Hindi sa lipoy niya si Kristo. Di ba na traidor? Igsuon ko. Di ba na mamaw kang Judas? Nga gisalipoy niya si Kristo? Igsuon ko. Mausan kini. Pero, sundon na to. Onya mi tugok tuga onya mi tugaw dayon ang musaka manok o mayroon na yun si Pedro sa Panginoon ni Jesus kanila. Sa dili pa mo tugaw ang manok katulong mo na ako gilimod mo ilimod tulo katulog yun migula si Pedro o mihilak sa hilabihang kaguol tanawa karon moingon mo si Pedro gipasaylo? Ay, siyempre gipasaylo kay nga, no? Muingon ka kay, yun eh. Kaya nga, no? Nag-uul siya. Sa ito pa nag-inulsor. Apan si Judas, nag-inulsor ba siya? Ay, nag-inulsor. Kaya kung imo itong sugnan si Judas, iya nang iuli. Kay, iuli naman niya itong kwarta na iyang nagibayad sa iyang pagluid kang Kristo, wala daw ata. Sa mga pare, mao na yang gisalibay o dito naghikog si Judas. O niya, wala ba di ay maginulsor si Judas? Anya mo ingon na po. Ang sayot po ni Judas, kay naghikog siya. Igsuon ko, ang paghikog, igsuon ko, tinuod na sala. Pero kanang paghikog, anaagi apoy kapasayluan. Ang paghikog, anaagi apoy kapasayluan. Pareho na ni kang Jesus.
Kung ato yung una-unaon, wala niya literal nga may nagikog si Jesus. Pero, nga naman nga si Jesus, naiba naman ka, nga patyon siya, di ba na paghikog? Ang termino na okay, so, tinood niya, nga si Kristo, igsuon ko, nagpasaylo, dili lang, kanilang tanan, igsuon ko, kung dili usap, igsuon ko, gipasaylo usap kita. Ano ba, pag-ato niya sa krus, ato na, kuaron, basaw na ito, igsuon ko dili, gamay na lang, kadut na lang ta, kapit na tamahuan. Sa Lucas 23, sabi ito na gilansang si Jesus Kristo sa krus. 23:24 ni nagingon siya dito sa krus. Amahan, sala 24 daw. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayon sa ilang bibuhat. Wala din mo ingon nga amahan, pasayloa sila, gawas lamang kang hudas na nagluib na ako. Ipasaylo silang tanan, igsuon ko, hindi lang ganis. Igsuon ko, kini silang dito sa iyang panahon. Kung dili apil kita, igsuon ko nga wala pa matao, apil na sa pag-anin niya sa iyang pagpakamatay sa krus. O ka na, igsuon ko natapos na. Karon nagsaunog lang kita. O sigurado kita, igsuon ko nga kitang tanan. O maluwas. Basta lang nato mga igsuon ko. Kaya magsigingin ka, nagyama-yaman naman ka. Bradley Gaspisa na lang katiksto nga itong kuwaon. Para ipamanto diri gyapon sa awan. Sa awan na lang gyapon ta. Juan 12 dia, okay. Pero sa dito mo today kaya naman dito niya naman to sa Juan. O ato na lang daginuton ni. Ato ta sa Juan 1. Kung ano igsuon ko siya nagpakatao. Kaya unsa man niya misyon. Nagingon man din sa Juan 1:29 ang iyang misyon. Nagingon din sa 29 si Juan nagingon. Sa pagkasunod lang nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya o siya mingon, Ana, ang nating karnero. Nating karnero sa Diyos nga magwagtang sa sala sa kalibutan. Tanawa, abi ni mo offering na, igsuon ko sa Diyos. Di ba? Nagingon na patyon sa Diyos ang iyang anak. O, patyon. Magbalantay sa karnero. Si Jesus magbalantay nato na. Ug kita mga karnero. Ug si Jesus usagyan ko na karnero. Ug mao na iyang offering gihalad. Pag kita ni Juan niya ang karnero sa Dios nga maghalad. Nga wagtang sa sala sa kalibutan. Nawagtang ba igsuon ko? Brad, nawagtang ba? Mingon mo, nawagtang ba? Igsuon ko, spiritual na nawagtang na. Kaya di ang tanang tao man na. Pag yung dito niya sa cross, natapos na. O natapos na. Natapos na ang iyang mission din nga ihalad siya sa Diyos alam sa itong mga sala. O dito, nabanaw siya. Buti pa sa utang iyang pagkabanaw, maunag yun. Ang kamatuoran na kitang tanan, mabanaw buhon. O, mauna. Pero karon wala pa man. Kaya niya pa man kita sa lawas. Mamatay pa man kitang tanan. O, pag-abot ni Iso Kristo banawon man ang tanan, igsuon ko dito na. Igsuon ko ang kanang pag-ingon, maluwas yun kitang tanan nga
Walay kondisyon na igsoon ko ang iyang pagkamatay ni Jesucristo. Sa 12 nagingon siya, sa dito na siya, sa wala pagani siya, sa disperas pagani, na dili pa siya, pagkakaroon na ito, Biyernes, sa dili pa siya, untang mabot ang Biyernes, Huwebes pa, nagingon siya dito, sa 12. 1:12. O sa gisulti ni Jesucristo. Sa 31 ta. Sige. Kuhaon na itong konteksto niya sa 12:30 magsugod. Apan si Jesus, mingon kanila, dili tungod kanako mi sorti kining tinguga, kundi tungod kaninyo na murag tingog nga nabati nila sa panahon atong disperas sa nga patyod sa pagkaugma ni Biyernes. Karon ningon niya, wala pa siya alam sa nga, karon mo panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputo ng nagmando nining kalibutan na. Si Satanas naman ang nagmando nining kalibutan na. So ang kontra ni Jesucristo, dili ang tao. Si Satanas ang nagmando nining kalibutan na. Nagingon diri. O giyang palagputo ng gihukman niya, wala pa gani siya Wala pa gani siya patya. Karon gihukman ko na. Ang palagputo na. Okay. Karon. Balikan nato. Igsoon ko. Karon maunang panahon no hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando nining kalibutan na. O kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao, ngari ka na ako. Kabigon na ang tanang tao, ngari ka na ako. Kung iisa na siya gikan sa yuta, o ang 33 ani, nagingon sa 33 ini, ang matang sa iyang kamatayon. Dili siya, isa gikan, dili sa iyong kanato sa langit, dili, di isa siya dito sa yuta, sa krus kay bitayon siya diya, o ang iyang kamatayon, kabigon niya ang tanang tao, ngari ka niya, o walay kondisyon, tanawara, igsoon ko, o ka na natapos na ang iyang misyon, igsoon ko, o karon, muna balik kita igsoon ko, wala ka, maluwas, bisan pa kini mga traidor nato, nga nasa gobyerno, maluwas na sila, o maluwas usab kini si kultong pastor na si Kibuloy, maluwas kaya po na, pero ang pangutana diya, igsoon ko, ilabi na kining pastor. Nga kuhan. Hukman ako na. Hukman ako nga dili impierno. Kaya wala na impierno na nga kalayo. Pero sigurado ako kung dili siya mag-repent sigurado ako nga kana si Pastor Kibuloy dili makasulod sa gingarian. Suon ko. Mahimo lang na siya sama ng mga Kristiyano nga wala makasulod sa gingarian tungod sa ilang kay muto, di ko muto na nga wala sila magkinabuhi nga angay kinabuhion sa gitudlo ni Jesucristo nga magmatinumanon ta sa iyang sugo. Bueno, dili kita mga perfecto mga igsoon. Apan samtang na si Kristo nga naa sa itong kasing-kasing, permanente kita yung igsoon ko, nga pasaylo, permanente kita hugasan sa atong mga sala. Hilabi na kita nga mga magtutuo igsoon ko. Kita mga magtutuo ang naalay kondisyon. Kung dili ta mapatinudanon biyaan nato sa Jesucristo, dili kayo kita maluwas kang manudi maluwas. Ano di man, pero kang maluwas pantanan tao, igsoon ko ang kinaya ni mga Hudiyo, kung naay naghari kanila, kana sila dili sila luwas. Kinahanglan nga ang maghari sila, o kana si Kristo mo'y maghari, ang ilang Mesiya unta. Apan ilang gipatay, kaya nakingon, ang ilang pagtuo nga dili tinuod nga Mesiya, kaya ang Mesiya dili mamatay. Ilang magipisika. Mausap ka na, so kung gini mga Christian, kaya mga literaries, di yun mo to, nila nga kong pisulti. O gato, komentaryo ka mo, mga igsoon ko di ay, kay
ayaw kalimtin diya, mag-like ka mo nini nga to magong vlog sa Jesus Nature Vlog nga Universalism, mag-like ka mo o sundan taon kini nga to ang vlog para usab nga makabalo ka mo nining unique. Walay nagwala igsuon ko. Walay nag-vlog. Igsuon ko nga Christian nga labi na universalist. Wala. Dili. Unique kini. Dili nga ako pagambo. Igsuon ko. So, dili na nga mga kumukuto mga igsuon ko. Maghinaot ako nga kamong tanan. Igsuon ko. Nalingaw. Nini nga to ang kipaambit karong hapuna. Ini si Brad Lalo Ligaspi, magayon ka ninyo. Antod sa sunod po nga itong pagsibya. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.